Magandang umaga po mga kapatid. Good morning po sa inyong lahat. Good morning everyone. Paki-share lamang po itong video po natin sa mga kaibigan, mga kakilala, mga kamag-anak. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Kamusta po kayo sa ngalan po ng Church of Christ at Tides? Brother Gilbert Abella po. Mag-usapan po natin ang tanong po ng isang kapatid sa pananampalataya patungkol po sa paggamit po ng instrumento sa lokal na iglesia or sa kapilya, sa panahon at oras po ng pagsamba. Ayan. Ano daw po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol po dito ng paggamit po ng instrumento? Kaya yan mga kapatid, kaya pag-aaralan po natin yan at yan po ang tutugunan po natin mula po doon sa tanong po ng isang kapatid. At makita po natin kung ano ba ang sinasabi ng Biblia. Pinagbabawal ba ng Biblia? Ano po? Sinusuportahan ba ng Biblia? Sinasabi ba ng Biblia? Ay, yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Muli po sa ngalan po ng Church of Christ at Tides, Brother Gilbert Abella po. Good morning po, kamusta po kayo? Kayo po nawa ay nasa maayos at mabuti ang inyong kalalagayan sa mga oras na ito. Ano man ang ginagawa niyo po, kayo po ay kagigising lang, kayo po ay katatapos lang ng debosyon ninyo, katatapos lamang pong magbihis dahil pupunta sa school or sa trabaho or sa palengke or kung ano man ang gagawin. Nawa kayo po ay nasa mabuti at maayos na kalalagayan, mga kapatid. Ayan, salamat sa kape. Ayan, good morning po. At kung kayo po ay nandito sa ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo at sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa din po. Kayo po nawa ay ingatan ng Diyos. Magandang hapon, magandang umaga dyan, magandang tanghali or magandang madaling araw po. Dyan po sa kung saang mang bansa kayo naroon ngayon.
At pwede nyo pong paki-comment lamang po diyan sa comment section kung saan ba nakarating itong ating video na ito, itong live streaming natin. Para po ma-recognize natin kung saan nakarating po itong ating live po ngayon sa araw na ito. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid at happy birthday po sa mga may karawan sa oras na ito at happy wedding anniversary sa mga may wedding anniversary. Mga kapatid, nais ko lamang pong i-grab tong pagkakataon dahil marami po tayong mga kapatiran na talagang sa totoo po ay nangangailangan sila una at higit sa lahat ng panalangin. And of course, meron po mga kapatiran na nangangailangan din po ng pinansyal. Kung naalala nyo po, meron po akong mga pinost po sa inyo, sinend po doon sa ibang mga kapatid tungkol po doon sa bata po na maoperahan sa kanyang puso. Ito po yung batang si Jedaida, ganon. Solo. Yung anak po yan ng isang tagapangaral ng diyan po sa Caloocan Church of Christ. Ni si brother Joel Solo, kapwa natin tagapangaral. At yan po ay nakita nyo siguro sa mga posts po sa Facebook, nangangailangan po sila dahil nga po doon sa pampa-opera doon sa bata. Bata pa maliit pa. Kaya kung kayo po ay may tutulong, magandang po yun, magandang bagay po sa kanila, malaking tulong po yun sa kanila. Pinost ko po sa inyo po doon sa mga kapatid at kung doon sa mga kapatid na hindi ko po na-post kasi o na-send, pwede nyo pong sa atin, or i-search nyo lamang po Joel Solo sa Facebook. Makikita nyo po, doon po. Kaya sila po ay nangangailangan ngayon dahil nga po ay isang tagapangaral po ng iglesia diyan po sa Caloocan, siyempre hindi naman po ganun kalaki din yung iglesia lokal na kanilang pinaglilingkuran. Kaya of course, kaya pinost yun sa Facebook. Ako po yung nag-comment po doon. Ang sabi ko doon sa comment na naway gumamit ang Diyos ng mga kapatid ng mga tao para makatulong sa kanila. Kung doon nagkakamali, parang 800,000. May bago siyang post po na pumapalo na ng 1,000,000 po yung parang magagastos po nila dyan sa pagpapa-opera sa kanilang anak. Yan, tanawa, makarating po ito at natin to kay brother Joel Solo para nang sa ganun ay makita niya po ito na ina-announce natin dito sa ating daily devotion, mga kapatid. Yan. Mahirap po talaga ang, of course, syempre, ang buhay. Ganun talaga. Kaya ang sakit ay hindi po talaga siya, biro na sakit. Kaya mga kapatid, paki-share nyo lamang po ito sa mga kakilala nyo po, sa mga kamag-anak, at marahil sa mga may mga ginuntuang puso po dyan, na pwedeng makatulong, yun po ay malaking bagay po sa kanila po yan, mga kapatid. Okay? So yan, at naway makarating po doon sa kinaukulan, sa mga kapatiran, at kung kayo po ay may maitutulong sa kanila, malaking po yan, malaking tulong po sa kanila. Okay? So yun po, at ganun din, sama natin sa panalangin po ang mga iba pang mga kapatid po natin na nangangailangan ng panalangin. Yung sister po ni Sister Mer, siguro kilala nyo po yan, Sister Mertud, lagi natin nakakasama sa live. Pag-pray natin yung kapatid niya po. Yung pangalan ng kapatid niya ay si wait lang po
pag-pray natin po, sama natin sa panalangin. Ang dami pong mga talagang, of course, lahat naman po tayo. No, ang pangalan niya ay si Sister Presi. Ayan, nasa nasa Fatima Hospital diyan po sa may Valenzuela. Ano, at yan. Siya po ay maoperahan din po ito eh. I think ito po yung mga pagpapatingin, ano po, of course, syempre sa katawan din po ito. Ano po, kaya yung sakit sa ating physical na katawan, kaya yun po. Kaya sama po natin sa panalangin yan mamaya at sa iba pang mga kapatid na may mga sakit, ano po, dito sa amin, may mga kapatiran din na may mga sakit. Siguro sa inyo, may mga kapatiran din po na may mga sakit or kaya kayo po, may mga nararamdaman din kayo sa katawan. So, idulog natin na mamaya sa ating Panginoon po yan. Okay, so good morning po sa inyong lahat at nawa kayo po ay nasa maayos at mabuti ang inyong kalalagayan. Pakishare nyo lamang po itong video po natin sa mga kaibigan, mga kakilala nyo po. At pag-usapan po natin sa umagang ito, yung tanong na ano daw po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa paggamit ng instrumento sa instrumentong pangmusika ano po sa iglesia. O dapat ba tayong gumamit or hindi dapat gumamit? Ayan, yan po yung tatalakayin natin sa umagang ito mga kapatid. Kaya handa po natin ang ating mga Biblia at nawa ay ito po ay magkaroon po ng kapakinabangan sa bawat isa. Especially sa mga lugar kung saan ay pinagdidebatihan, hindi naman siguro pinagdidebatihan. Ito po ay kini-question or doon sa iba po ay tinatanong or sa iba po ay sabihin po nating nagkakaroon lamang po ng palitan ng paliwanagan patungkol po rito. Kaya mas maganda, ano ba yung sinasabi ng banal na kasulatan? Yan po tayo. Kasi mahirap po na naninindigan tayo sa ating pinaninindigan pero wala namang dapat panindigan. Parang gano'n, kapatid. Yung naninindigan ka, no, pero hindi naman dapat kailangan panindigan, mahirap yun, parang na lang yun, parang pride na lang. Pero ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol po rito? Sige, tayo po muna ay lumapit sa Panginoon at hingi tayo po ng karunungan sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng panalangin. Let's pray. Ama naming Diyos, salamat po sa umagang ito na kami po ay pinagkalooban mo ng panibagong lakas at buhay na gagamitin po namin sa buong maghapon ng paglilingkod namin sa iyo. We thank you, God, for the privileges that you have given to us, that we receive coming from you, Lord, all the blessings and all the life and the strength that we have right now, that we will use it, Father God, in the rest of this day to serve you, Father God. And once again, as we are going to meditate and discuss this topic that we have right now, Lord, I pray that you may give us enough wisdom and understanding so that we will be able to really comprehend to all the topics and to all the things that you would want to impart to us today, Father God. And may this topic na mag-serve sa amin at magsilbing inspirasyon at magbigay sa amin ng kaliwanagan, Panginoon, sa lahat ng mga pag-uusapan namin sa araw na ito. Salamat, O Diyos, and all these things we ask in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Ayan, good morning po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Dapat ba tayong gumamit ng mga instrumentong pangmusika sa iglesia? O ano daw ba ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa paggamit ng instrumento sa oras at panahon po ng pagsamba? Yan po ang ating tanong mga kapatid. Ang mga instrumentong pangmusika ay obviously ginagamit po ito nung araw ng mga Israelita sa kanilang mga pagsamba sa lumang tipan. Diyan po sa unang kronika 15, no? First Chronicles chapter 15. Tingnan natin ang sinasabi ng Biblia. First Chronicles chapter 15 verse 16 tapos 16:42, no? First Chronicles chapter 15 verse 16, mga kapatid. Anong sabi ng Biblia? Sabi ng Biblia, iniutos din ni David sa mga pinunong Levita na pumili ng mga kasamang
marunong umawit at tumugtog ng kudyapi, alpa at pompiang. So yan, kasi si King David, siya po ay musician yan 'di ba po? Musician, a man after God's own heart. He was also a musician. Siya po ay gumagamit po ng harp, gumagamit po ng mga instrumento. Kaya dito, nung panahon na ito na si David po ang hari, ay sabi dito, iniutos ni David sa mga pinunong Levita na pumili ng mga kasamang marunong umawit at tumugtog ng kudyapi, alpa at pompiang. Mga instrumento po yan mga kapatid. Doon naman po sa 16:42, sabi naman ng 16:42 po ng unang kronika, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Silang dalawa ang tumutugtog ng trompeta at pompiang at iba pang uri ng panugtog na pansaliw sa mga awiting ukol sa Diyos. Ang mga anak naman ni Jeduthun o Heduthun ang ginawang bantay sa tarangkahan. So yun, yung punto dito na gumamit po sila ng iba't ibang mga uri po ng mga instrumento para sa Panginoon, awiting ukol sa Diyos, mga kapatid. Doon po sa 23 verse 5 ng unang kronika. Marahil siguro yung iba nagtatanong, sa lumang tipan yan sa bagong tipan. Mamaya natin yan sa bagong tipan. Titingnan po natin yan. Lumang tipan, bagong tipan, pag-uusapan natin yan. Okay. Dito po sa 1 Chronicles din, chapter 23, verse 5. Sabi ng Biblia ay ganito. Sabi ng Bible, okay, verse 5 ng unang kronika, at 4,000 ang kinuhang mga bantay sa pintuan. Ang magpupuri kay Yahweh sa saliw ng mga tugtuging ginawa ni David ay 4,000 rin. Ayan mga kapatid, parang lumalabas po dito isang isang malaking po ito, parang malaking pagsamba malaking, kumbaga maraming mga tao na mag-iipon-ipon. At yung mga tumutugtog ay marami din. Kaya sabi doon 4,000 ang kinuhang mga bantay sa pintuan. Ang magpupuri kay Yahweh sa saliw ng mga tugtuging ginawa ni David ay 4,000 rin. Ang dami 4,000 mga kapatid. So yan po, at doon po sa ikalawang kronika 7:16 o 7:6. Sa ikalawang kronika sa 7:6, ito naman ang sinasabi ng Biblia. Okay, sabi ng Biblia, ikalawang kronika 7:6. Magkaharap na nakatayo sa kanilang lugar ang mga saserdote at mga Levita habang nagpupuri kay Yahweh sa saliw ng mga instrumentong ipinagawa ni David. Ito po'y pinagawa. Talagang pinasadya ni David. Nagpagawa pa talaga siya. Wika nila, ang pag-ibig niya'y walang maliw. Ito ang awit ni David noong buhay pa siya. Umiihip naman ng trompeta ang mga saserdote samantalang nakatayo ang buong bayang Israel. Ito po, nagpagawa pa siya ng mga instrumento. Ano po itong mga instrumento ito? Siyempre, of course, andyan yung mga pompiang, andyan po yung mga marahil, siyempre, wala pang drums po dyan Possible po yun. Wala pang mga drums po dyan. Wala pa siguro yung mga kung ano-ano yung mga ginagamit natin ngayon, Pero definitely, ito po meron na silang ginagamit po na mga instrumento bilang pagsamba sa Diyos, Yun ang sigurado po dito. At doon po sa 2 Chronicles chapter 23 verse 13. Sabi ng Biblia, 13 ng 2 Chronicles chapter 23. Sabi dito, mga kapatid, nakita niyang nakatayo ang hari sa isang plataporma sa may pintuan, lahat ay masayang umaawit,
at tumutugtog ng trompeta at iba pang mga instrumento. Di ba po? Tumutugtog ng mga umiihip ng mga trompeta at iba pang mga instrumento. Ano po? Hinapak ni Atalia ang kanyang kasuotan at sumigaw, ito'y isang kataksilan nung panahon na yon. No. Of course, syempre ang kinuha po natin po dito yung pagtugtog po ng mga instrumento. Ngayon, ang sinasabi po mga kapatid, ginagamit doon pa lang sa lumang tipan, ginagamit na po nila ang mga instrumento sa kanilang pagsamba, ano po, ng kanilang pagpupuri, yung damdamin po na nagkakaisa na sumasamba sa Diyos. Ano po, by using different instruments during that time, no, sa panahon po ng Old Testament. Ano po? Ano pa? Marami pa mga kapatid eh. At sa Nehemiah chapter 12, no, Nehemiah chapter 12 verse 36. Oh, ang sabi po ng Biblia, ano, sa Nehemiah chapter 12 verse 26. Ano ang sabi po ng banal na kasulatan? Tignan po natin mga magulang ko at mga kapatid. Okay. Nehemiah chapter 6 chapter 12 verse 13 o chapter 12 verse 36 mga kapatid. Okay, 12:36 ng Nehemiah. Tingnan natin mga kapatid. Sabi ng Biblia ay ganito. 12:36 ng Nehemiah. Okay? Sabi ng banal na kasulatan, no, sumunod din ang mga kaanak niyang sina Semaya, Azarel, Melalai, Gilalai, Maai, Nathaniel, Huda at Hanani, nadala naman ang mga tugtugin ni David na lingkod ng Diyos. Ano po? So, ito po yun, yung dalang tugtugin. Kasi, ito yung mga panahon po ni David, marami po siyang mga pinagawa pong mga instrumento. At of course, syempre, mga awit na si David po ang may likha. Noong panahon na yun, kasi musician si David eh. Ito po hanggang sa panahon po ni Nehemiah, dito po sa Lumang Tipan, na pinangungunahan niya ang mga Israelita to rebuild the wall of Jerusalem. No, andun po sila, nagpupuri sila na ginagamit nila yung mga instrumento. Ano po? At sa Awit chapter 4 verse 1, hindi pa tayo wag na tayo lumayo ng panahon ni David. Sa Awit chapter 4 verse 1, sa Awit chapter 6 verse 1, sa Awit 54 1 hanggang 2 hanggang sa mga talata mga sumusunod. Ang dami pong mga talata. Sa Amos, sa 5, sa Habakuk, 3:19. Ang katotohanan na hindi pinagbabawal saan man, sa Bagong Tipan, ang mga instrumentong pangmusika ay nangangahulugan na ang paggamit ng mga instrumento sa pagtugtog sa Lumang Tipan ay ipinagpatuloy ng iglesia dito po sa Bagong Tipan. Ipinagpatuloy yan hanggang sa Bagong Tipan, hanggang sa panahon po natin ngayon. Sa pamamagitan po ng paggamit ng instrumento sa pagsamba sa iglesia, yan naman po ay hindi naman po, walang sinabi na wag na kayong gagamit ng instrumento. Wag kayong gagamit ng mga kung ano mang instrumento sa iglesia. Wala naman sinasabi ang banal na kasulatan na pinagbabawal po ito. Walang sinasabi po mga kapatid. Kaya doon sa kapatid na nagtanong na ano ba sinasabi ng Biblia tungkol sa instrumentong pangmusika sa iglesia. Ito po, sa Lumang Tipan, ginagamit nila yan. Sa Bagong Tipan, may sinasabi ang banal na kasulatan, pero babasahin natin yan. Kaya nga ang katotohanan na hindi pinagbawal saan man sa Bagong Tipan, hindi pinagbawal ang mga instrumentong pangmusika, ay nangangahulugan na ang paggamit nito ng instrumento ay pinagpatuloy hanggang sa Bagong Tipan. Kaya halos lahat ng mga unang iglesia ay binubuo ng mga Hudyo. Yung mga unang ng iglesia ay binubuo ng mga Hudyo. Mga Hudyo, di ba, sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, sa Lumang Tipan, sa forefathers, doon sa mga patriarchal dispensation,
Ano po, sa panahon po sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ano po, sa panahon po ng mga alagad, ano, dito sa gospel na o dito sa epistle na, ano po, ay ang mga Hudyo ang mga naging una po at nakarating po ito sa mga hintil. Pagtawid po ni Apostol Pablo galing po sa Jerusalem, pagtawid niya po doon sa lugar po ng Roma. Ano, dala-dala niya po ang mga turo ng ating Panginoong Sokristo na ang lahat ay makakilala sa Panginoon. Of course, nung panahon na yun, ano, hindi po naman in-specify tungkol po, oy, anong gamit yung mga ano dyan? Huwag kayong gagamit ng instrumento or gumamit kayo ng instrumento. Wala namang sinasabi na pinagbabawal po na huwag nang gumamit ng instrumento sa pagsamba. Walang sinasabing ganun. Ano, walang sinasabi sa Biblia, sa banal na kasulatan, lumang tipan, bagong tipan, walang sinasabi. Ano, manapay sa Biblia, ginamit pa nga nila ito, instrumento bilang pagpupuri, pagsamba sa Panginoon. Kaya nga halos lahat ng mga unang iglesia ay binubuo ng mga Hudyo, malamang na pinagpatuloy nila ang paggamit ng mga instrumentong pangmusika sa iglesia, gaya ng kanilang ginagawa sa kanilang pagsamba doon sa lumang tipan. Ano, tuloy po yun, mga kapatid. Kaya nga, kahit na walang tiyak na nabanggit sa bagong tipan, masabing maaaring gumamit ang iglesia ng mga instrumentong pangmusika sa pagsamba. Gayunman, may isang talata sa bagong tipan. No? Ito po, babasahin natin. May isang talata sa bagong tipan na posibleng tumutukoy sa mga instrumentong pangmusika. Doon po sa Efeso. Efeso 5:19. No, Efeso 5:19. Anong sabi ng Biblia? Efeso 5:19, ganito ang sinasabi. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo. Mga salmo, awitin, mga makalangit, no? At mga himno, yung mga himno, posibleng ito po yung mga himnaryo, 'di ba? Ganon. Ano? At mga awiting spiritual. Yung salitang at mga awiting spiritual. Hindi lamang po yung himnaryo, hindi lamang po yung mga nung panahon po kasi ni David, may mga nalikha siyang mga awit na hanggang sa nung namatay na siya at yung mga succeeding years na at yung mga sumunod na mga naging hari sa kanya na doon sa Israel ay ginamit din po yung mga likhang awit ni David na meron pong instrumento na nakalapat na instrumento or mga instrumentong pangmusikal na ginagamit sa pagpupuri sa Panginoon. Ganun yun. Kaya ang sabi doon, at mga awiting spiritual. Ano po ba yung mga awiting spiritual? Siguro hindi na kailangan explain po sa inyo doon sa kapatid na nagtanong. Awiting spiritual. Ang dami po niyan. Marami po ngayon. Meron pong sa church kasi, 'di ba? Meron tayong kung tawagin mga contemporary, meron po tayo mga hymnal or mga himnaryo. Wala pong masama po doon. Kumanta ka ng himnaryo, walang problema po doon. Ay kami dito, mix yun eh. Meron po kaming sa pagsamba, meron po kaming mga contemporary, pang-awit na pang-spiritual. At meron din po na himnaryo. Hinahalo po namin yan eh. Kasi siyempre, pag puro himnaryo, doon sa mga kabataan ngayon, baka naman, hindi nila maintindihan. Parang sa kanila, yan ang katotohanan. Parang nabuboring ang mga bata eh. Parang ganun eh. Pero, kaya nag-ano po tayo ng mga contemporary. O ganun din sa may mga edad na, yung mga naunang mga Kristiyano sa atin na gumagamit ng himnaryo, parang ito'y pinapa-introduce din natin sa kanila yung mga awiting pang-spiritual, yung mga contemporary, mga praise and worship. So walang kaso doon. For as long as yan po ang mga letra niyan, ang liriko niyan ay tumutukoy sa pagsamba, sa pagkilala sa Panginoon, sa pagpupuri sa Kanya. Para sa akin, walang problema po yan. Ako po, matagal po ako na-destino po sa isang iglesia po na himnaryo po ang aming inaawit. Mga kapatid, hindi na ako magbabanggit ng pangalan.
himnaryo ang inaawit namin. Pero unti-unti, ano po, na-adapt na rin po yung mga ano po, na mga awit po na mga ano po, na contemporary. So yun po, mga kapatid. No. So kayo po, siguro kayo, meron po kayo nadaluhan po na iglesia na hindi sila gumagamit ng instrumento. Yun po ay sa akin, walang problema po doon. Mga kapatid, walang problema. Siguro kayo, na-experience nyo na may mga nadaluhan po kayo na iglesia or ng kapilya na hindi sila gumagamit ng instrumento. Ano po sa tingin ninyo? Hindi mo naman pwedeng, wala po tayong karapatan na i-judge sila. Ano, lalo tigit sa atin po mga kapatid para po sa inyong kaalaman. Ano, may mga kapatid po tayo, mga kapatiran. Kapatid po ito na sila po ay mga non-instrumental church. Sa Church of Christ, hindi na tayo lalayo. Mga kapatid yan. Ano, ang dami po natin nakakausap na ganyan. No, sa mga miyembro po ng Church of Christ, non-instrumental. Hindi po sila anti-organ, hindi po ganoon. Ano, yung anti-organ ano po yung anti-organization yun non-instrumental. Hindi sila gumagamit po ng instrumento. Pero yung turo, aral, pareho lang din sa atin yan. Under po sila ng restoration. No, nakausap ko, dami ko nakausap na ganyan. Under po sila ng restoration. Mga kapatid natin yan. Ano, Lord Supper po nila every Sunday, yung communion every Sunday yan. Ano, tithes and offering, walang problema sa kanila. Ano, yung local autonomous sa pamamahala, may mga matatanda sila, may mga diakono. Meron yan sila, mga kapatid. Ang nagkaiba lang dun sa atin, sila po ay wala talagang instrumento. Umaawit po sila ng mga yung goodness of God. Yung magandang kanta ngayon, maawit po sila. Pero walang instrumento. Ang ganda, yung blending ng tinig. Yung mga contemporary, di ba? Umawit po sila ng mga contemporary music sa pagsamba. Wala lang pong instrumento. Meron lang iihipan. Tapos sabay-sabay aawit. Ang ganda. Hindi po hindi po yung bang walang drums na walang kang maririnig na drums or gitara or bass or kung ano mang mga ibang mga instrumento. Wala. Marinig mo yung tinig lang. Iihip lang sila dun sa pipe, ihip lang ng konti, tapos may mangunguna, kakanta. So walang doon. Sa akin walang kaso po doon siguro doon naman po sa mga naman po sa mga non-instrumental church na ganito, na Church of Christ sa atin. Church of Christ, 33 AD po yan din sila kapatid sabi na, may nakausap ako, sabi niya, wala naman din problema na doon sa mga gumamit ng instrumento, walang problema. Sabi niya sa akin, nakausap kong personal, pag ako pumunta brad sa inyo, nagbibisita ako, walang problema kung gumagamit kayo ng instrumento. Yung respeto kasi, mahalaga yun. At kapag pumunta ka naman doon sa local church na kinabibilangan ko, syempre, you should respect ours naman. You should respect our way of praise and worship na hindi kami gumagamit ng instrumento. Yun po, respeto mga kapatid. Ngayon, kung dadalhin natin ito sa usaping spiritual, halimbawa, may mga non-instrumental church na sabihin po na, hindi, walang instrumento. Tapos meron din pong mga with instrumental. Hindi, dapat may instrumento. Di ba? Di ba mga kapatid? Pag sinabi ng non-instrumental, dapat walang instrumento. Pag sinabi naman ng isa, hindi, dapat may instrumento. Saan tayo? Tingnan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi dito, kaya nga, kahit walang tiyak na binanggit sa bagong tipan, tungkol po din sa may instrumento, nasabing maaring gumamit ang iglesia ng mga instrumentong pangmusika sa pagsamba. Kasi sa bagong tipan, hindi na po na-highlight po yung mga ginagamit na instrumentong pagsamba sa bagong tipan. Hindi na po na-highlight yan. Hindi na po na-highlight. Sa panahon nga ni Apostol Pablo, hindi niya na po na-highlight din po yung pagbibigay ng ikapo Isa pang issue yan Pero doon sa sa gospel, during the time of Jesus Christ, tinuro niya yan, sinabi niya yan. Hindi niya pinagbabawal ang ikapo. Kasi nung panahon ni Jesus Christ,
under pa rin po siya ng tinatawag po nating ng Old Testament, ng tinatawag nating kautusan. Yung Old Covenant, no. Under pa rin po siya diyan po kasi ang differential po ng lumang tipan at bagong tipan ay 400 years. 400 years bago pumasok itong bagong tipan at doon sa panahon ng kapanganakan ni Jesucristo. At under pa rin po siya sa panahon po ng kautusan ng mga panahon na yun. Ngayon, siyempre, nagkaisip po siya at ngayon, naging issue po yun. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, tamang gawin niya yan doon sa Mateo 23. Hindi naging issue sa kanya yan. Sinusugan niya nga, tamang gawin niyo yan. Pero wag niyo lang din wag niyo lang din naman kalilimutan ang maging mapagmahal kayo sa kapwa. Yun din ang binigyan niya din na maging matulungin kayo, yung gawin ninyo, yung nararapat para sa Panginoon. Hindi niya sinabi na, sa panahon ko, wala na yan. Hindi ganon. Ngayon, pagtungtong po sa mga Apostles' Creed, sa turo ng mga alagad, ng mga apostol, nung panahon po dito sa epistle na, hindi na po binigyan po ng highlight po yung ika po. Hindi po na iba, pero does not necessarily mean na wala na. Hindi lang po nabigyan ng highlight dahil ang binigyan din at binigyan po nila ng tuon yung mga pagtatayo ng iglesia at pagtulong sa iglesia. Kung merong mang tayong nakitang mga talata na tungkol po sa pagbibigay sa bagong tipan, yun po ay hindi napupunta doon sa iglesia, napupunta po doon sa ibang mga iglesia, sa ibang mga lokal na tulong. Alam mo, sa mga taga Macedonia, yung tulong na ibibigay nila, hindi yun para sa kanila. Kaya nga tulong para sa ibang mga iglesia lokal doon sa Judea. Doon sa Judea, no. Yun po yun. Pero kung gagawin nating basihan yun para sa pagbibigay at yung pagbibigay, yung maiipon, mapupunta po doon sa kaban, hindi po yun. Kasi yung panahon nila, yung mga tulong nila, napupunta po yun doon sa mga kapatid na nangangailangan sa ibang lugar, doon po sa iglesia sa Judea, doon sa iglesia po kung saang iglesia po na malapit po dyan sa lugar po nila nung panahon na yun. Pero hindi ibig sabihin, wala nang ika po. Hindi po ganon. Ganito din po sa ating pinag-uusapan. Hindi ibig sabihin, hindi po nabanggit po dito sa bagong tipan, yung instrumento, wala nang instrumento. Hindi po ganon. No. Posible po na sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, gumagamit po sila ng instrumento sa kanilang pagsamba. Sabi ko nga, sa akin walang problema. Kung himnaryo ang gamitin, walang problema yon. Walang kaso sa akin yon. Kung merong instrumento or kung may contemporary, walang problema po doon. For as long as po na yung damdamin nating pang-individual, pang-personal, that we can worship the Lord wholeheartedly, regardless of kung may instrumento o wala, regardless kung himnaryo man or contemporary, ang pinag-uusapan dito, ito yung pagsamba para sa akin sa Panginoon. Ganun yun. Kaya doon sa mga ibang ang dami kong mga namit ng mga ganun, yung mga non-instrumental, hindi rin po pala sila pareho din. Meron tayong nakausap na very strict, walang instrumento. Meron din naman ako nakausap na yung mga halos kasing idarang ko lang din. Sabi nila, Brad, walang problema dyan. Kami, siyempre, dito lang kami namulat na walang instrumento, kaya ito yung way ng pagsamba namin. Pero sabi niya, kung sa inyo, gumagamit kayo ng instrumento, walang problema, hindi natin dapat pagtalunan yan. Doon lang po mga kapatid, totoo naman na hindi dapat pagtalunan. For as long as that you are doing this kind of praise and worship, regardless of using, sabihin natin, gumagamit ka ng instrumento or non-instrumental, for as long as that you can worship the Lord, the way na kung ano man yung ginagawa mo sa pagsamba para sa Panginoon, then gawin mo yun. So yun. Nga lang, okay, sa Efesos 5:19, sabi diyan, sama-samang ipahayag inyong damdamin sa pamamagitan ng salmo, mga imno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Ngayon, yung salitang buong puso kayong umawit, pag-aralan natin ito. Sabi doon, buong puso kayong umawit. Ay salin sa Tagalog na na salitang Gregong, ang ibig sabihin,
salyontes, yung salyontes. Ibig sabihin, yung salyontes, Greek word na salita sa Tagalog na buong puso kayong umawit. Ito ay karaniwang ginagamit ng mga salitang Gregong ito sa pagtugtog ng mga instrumentong may kwerdas. May kwerdas. May kwerdas or gaya ng tinatawag na gitara. Gumagamit ng Ngayon, yung paggamit mo ng gitara na ang tinutugtog mo yung mga halimbawa, alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Gitarang ginagamit mo. Walang problema po doon. Pero kung gagamitin mo yung gitara, halimbawa, ang tutugtugin mo ay yung mga awiting pang sekular or awiting mga pang kamunduhan or kung ano man, yung gitara, syempre, wag nating gagamitin sa ganon. Kundi gamitin natin yon para sa Panginoon, sa pagsamba sa Panginoon. Ngayon, balikan natin. Yung buong pusong kayong umawit, nang ibig sabihin niyan ay salyontes, sa wikang Grego, na nangangahulugan, ito po'y paggamit sa salitang Gregong pagtugtog ng mga instrumentong may kwerdas gaya ng gitara. Ano man ang tinutukoy ng salitang ito ay hindi ipinagbabawal saan man sa Biblia ang paggamit po ng mga instrumentong pangmusika sa iglesia. Wala po tayong mababasa po doon. Na, huwag kayong gagamit ng instrumentong ganito. Kasi meron tayong nabalitaan po niya na yung mga gumagamit daw ng instrumento sa pagsamba ay sa demonyo daw. Mali naman yun. Wala tayong mababasa na ganun. Wala tayong mababasa na porket gumamit ka ng mga instrumento, yan ay sa demonyo ka na. Hindi ganun. yan naman po, naman yun. Kung bagay, kalabisan na po kapag ganun. Sobra naman kapag ganun. Hindi po ganun. Depende po sa kung ano po yung paggagamitan natin, ng mga instrumento. Sa akin po, kami dito sa Church of Praise at Pines, meron kaming instrumento. Ayan po, nakikita nyo naman, may instrumento. Pero kung husgahan nyo po, doon sa mga non-instrumental, husgahan nyo po kami, sa demonyo yan, wag naman. Baka, wag naman. Kasi hindi tayo ang dapat humusga. Hindi binigay sa atin ng Diyos at karapatan na husgahan ang bawat isa sa atin. Kundi siya lamang ang maghuhusga. Ngayon, sa pamamagitan po ng paggamit ng instrumento, doon sa kapatid na nagtanong, ay kung kayo po halimbawa hindi po kayo gumagamit ng instrumento sa inyong pagsamba, nasa sa inyo po 'yun. Walang problema po diyan. Ngayon kami gumagamit ng instrumento, ito po yung way ng pagsamba namin. Wala rin problema dapat sa inyo. Wala din dapat problema sa inyo. Ngayon, kung babalikan natin ang sinasabi ng Biblia, wala naman pong sinasabi ang Biblia na ipinagbabawal sa pagsamba ang paggamit po ng instrumento. At wala rin naman po sinasabi sa Biblia, pinagbabawal sa pagsamba na huwag kayong gumamit ng instrumento or hindi kayo gagamit. Wala naman. Ang pinag-uusapan, yung puso, damdamin po natin. Kung gumagamit kayo ng instrumento, gumagamit kami ng instrumento, well then, purihin ang Panginoon. Para sa Panginoon yan Hindi naman para sa atin Ngayon, kung hindi kayo gumagamit ng instrumento, nasa sa inyo, di gawin ninyo. Walang problema po doon. Walang kaso po doon. Kaya yung mga nakausap natin na open-minded po, na sila po ay non-instrumental, sabi nilang mga nakausap natin, Brad, walang problema dyan. Yun lang, mga matatanda daw talaga nila. Yun lang. May mga ganun din pala. Yung ganun din pala sa mga non-instrumental, yung mga matatanda namin, sa church, sila yung mga very strict talaga, na hanggat maaari walang instrumento. Ito nga ito pa yung patotoo Ito pa yung patotoo mga kapatid. Ito pa yung patotoo niya. Sabi niya, ito nga nakakalungkot Kami, non-instrumental kami. Ako pumupunta sa mga bahay-bahay. Yung mga miyembro po na very strict talaga, very conservative. Minsan pumunta ako sa bahay nila, nagpapatugtog ng mga di ba? Nagpapatugtog siya ng mga secular song. Minsan nga, meron ako na napakinggan na isang kapatiran Ang ingay-ingay ng tugtog niya yung mga bagong mga kanta ngayon na puro na lang
yung instrumento na lang naririnig mo eh. Ngayon, nag-i-enjoy, sinasabayan niya pa eh. Pero pagdating sa pagsamba, talagang nagagalit. Nagagalit daw siya doon sa sa mga gumagamit ng instrumento. Kasi may mga pag-aaral sila eh, Bible study rin eh, sa mga non-instrumental nagagalit siya. Sabi niya, hindi dapat gumamit ng instrumento sa pagsamba. Ayan, talagang pinaninindigan niya. Pero sabi niya, minsan pagpunta ko doon sa bahay nila ang ingay doon sa bahay nila, ang lakas ng music niya. Ito po yung mga mga instrumental. Church of Praise po yan. Ganon din naman sa atin eh, di ba? Minsan sa atin na may mga instrumental. May mga ganon eh. Kaya tayo po, respeto ang mahalaga. Doon sa kapatid na nagtanong, kung kayo po hindi gumagamit po ng instrumento sa pagsamba, I respect you. The way na sa pagsamba ninyo, nire-respeto natin yun. Sa amin gumagamit ng instrumento, dapat respetuhin din. Ngayon, kung ilalapat natin sa Biblia, wala po, klarong-klaro, walang sinasabi ang Biblia na ipinagbabawal ang instrumento sa pagsamba. Wala rin naman sinasabi po sa Biblia na pinagbabawal na walang instrumento sa pagsamba. Pareho lang, doon tayo sa gitna. Kung hindi pinagbabawal, pwede mong gawin for as long as na yan ay magagamit mo para sa Panginoon. Kung hindi naman, kung pinagbabawal at ginagawa mo pa rin, yun ang problema. Di ba? Pinagbabawal eh. Di ba? So yun, wala naman tayong makikita sa Biblia na pinagbabawal. Kaya nga yung salitang saliontes sa Grego, Greek word yan ng buong puso kayong umawit. Saliontes, ang ibig sabihin yan, ginagamit ang salitang Gregong ito sa pagtugtog ng mga instrumentong may kwerdas gaya ng gitara. Kaya anumang mga tinutukoy sa salitang ito, hindi pinagbabawal saan man sa Biblia ang paggamit ng mga instrumentong pangmusika sa iglesia. Kaya nga mga kapatid, ang paggamit o hindi ng mga instrumentong pangmusika ay ayon sa malayang pagpapasya ng iglesia at ayon sa kumbiksyon ng mga tagapanguna nito. Kung kayo po himnaryo, walang kaso po dyan. Kung kami po ay merong instrumento, dapat walang issue sa inyo. Kung kayo po ay himnaryo, walang issue at sa akin, walang issue sa akin yan. Kung kami gumagamit ng instrumento, dapat walang maging issue sa inyo. Lahat po yan, ay kapakinabangan para sa Panginoon. Kung gumagamit kami ng instrumento, ito yung way ng pagsamba namin, through using the instrument, then you cannot judge us. Hindi mo kami pwedeng husgahan. At kung ikaw hindi gumagamit ng instrumento, we cannot judge you either. Hindi ka namin huhusgahan. Sapagkat ang damdamin, puso po natin ang pinag-uusapan dito that we can worship the Lord with or without instrument, mga kapatid. Kaya malaya po tayo for as long as na hindi tayo kumokontra sa sinasabi ng Biblia sa pamamagitan ng paggamit ng instrumento, gawin natin. Hindi ka kumokontra sa pamamagitan po ng hindi paggamit ng instrumento, gawin mo yon para sa Panginoon. Sa huli, in all things love, dapat pag-ibig, pag-uunawaan. Mga kapatid, naway naintindihan natin ang tinalakay natin sa umagang ito patungkol po dito sa isyong ito. Nawa, irespeto natin, huwag nating husgahan ang bawat iglesia or ang bawat individual. Nawa ay gawin natin ang nararapat para sa Panginoon. Ganun lang yon. At sa huli, tayo po bilang nandito pa sa mundong ito, ang iutos sa atin ng Panginoon ay magmahalan, mag-unawaan. Hindi po tayo magkaroon po ng mga debate o usapin tungkol dyan. Ang sabi ng Panginoon, magmahalan kayo. So yun po mga kapatid, na maging isa tayo. Yung damdamin natin, puso natin, maging isa sa harapan ng Panginoon. Magandang umaga mga kapatid. Naway naintindihan natin, na-gets natin po ito. Naway naunawaan natin itong ating mga pinag-usapan sa umagang ito mga kapatid. At nawa ay ibahagi natin sa iba. At huwag nating husgahan ang kapwa natin. Ang Diyos po ang huhusga para sa atin lahat. Siya po ang huhusga. Siya lamang po ang huhusga. Siya lamang po ang huhusga para sa atin. Huwag tayong manghusgahan. Huwag nating sabihin na, oy, yan ay sa demonyo. Mga kapatid, yan po'y mali naman po yun. Ibig palang sabihin, halimbawa,
doon sa mga non-instrumental, no? Nakita niyo gumagamit kami ng hymnaryo sa aming pagsamba. Parang ganito na lang, inaawit mo, give thanks. Inaawit mo, doon sa non-instrumental, inaawit mo, give thanks, walang instrumento. Give thanks with a grateful heart. Ganon. No, tapos, kami, nakita mo na give thanks din ang kinakanta namin, pero merong instrumento. Tapos sasabihin mo, ay, mga ano yan, sa demonyo yan. O, anong, di ba? Pangit naman yon. Kung bakit ito po'y binibigyan kundiin, dahil meron pong mga ganon, sa mga non-instrumental, ganun po yung thinking nila doon sa mga gumagamit ng instrumento. Wag naman, maling-mali po yun, di ba? Pareho lang kinakanta natin eh. Alam mo, hindi ka gumagamit ng instrumento, pareho lang sa atin. Kami, halimbawa, ako gumagamit ng instrumento, gitara. Give thanks with the great, tas ikaw hindi gumagamit ng instrumento. Eh, wag mo sabihin po na oy, tama ako kasi wala akong instrumento. Mali ka kasi may instrumento ka. Or hindi ko rin dapat pwedeng sabihin na mali ka kasi wala kang instrumento. Tama ako kasi may instrumento ka. No. Hindi po eh. Doon po sa kung ano yung ay naawit natin at yung sinasabi ng damdamin natin that we can really praise the Lord, gawin natin yun. Hindi dapat tayo, ang gagawin natin, magunawaan, magmahalan. Yun ang utos sa atin. Hindi po magtimbangan na kung sino yung mas ganito, kung sino mas ganito, kung sino yung mas papanigan ng Diyos, kung sino yung ang hindi papanigan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, magmahalan kayo. Meron tayong mga paninindigan, walang problema. Ang paninindigan natin, walang iba kundi ang Biblia. Wala tayong ibang doktrina na dala-dala, kundi kung ano yung sinasabi ng Biblia. Ito yun, yung Biblia. Titignan natin. Yun, may sinasabi ba ang Biblia na pinagbabawal lang, yung word for word na bawal ang instrumento? Wala. Meron po bang sinasabi ang Biblia po na bawal ang may instrumento? Wala naman din. No. Hindi naman pinagbawal na huwag kayo gagamit ng instrumento. Hindi na naman na pinagbawal po na walang instrumento. Pare-pareho lang. Sa puso, diwa, damdamin, sa pagsamba, gamitin natin yan. No. Respeto sa gitna, pagmamahalan sa gitna, pag-uunawaan sa gitna, pag-iintindihan sa gitna. Para ang Diyos ang maluwalhati. No. Marami pong mga kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan. Marami pong mga kaluluwa po na dapat mababahagi na ng salita ng Diyos. Dapat magkasundo tayo doon to evangelize, to share the gospel, to share Jesus Christ to those who haven't received Jesus Christ as their Lord and Savior. Then, yan ang pinaka-main priority po natin kung bakit tayo po tinawag ng Panginoon to serve and to share the gospel. So yun po mga kapatid. Yan mga kapatid, wala daw ba sa Biblia ang instrumento? Wala po siyang karapatan na humusga. Kasi noon instrumento po kasi sila, hindi na lang po ako comment, hehe. Ayan, sabi ni Sister Lilibet Negosyo. Taga ano po ito? Taga Japan. Hello po, Sister. Good morning po sa inyo. Pagbalain po kayo ng Panginoon. Ayan po mga kapatid, sa mga kararating lang po, pakiulit na lang, pakireplay. At naway meron po tayong natutunan po sa umagang ito. At naway maghari sa atin ang pag-ibig, maghari ang pagrespeto, pag-unawaan, at of course, maghari ang presensya ng Diyos sa buhay po natin. God bless everyone. Keep safe, keep healthy. Ingat-ingat po tayo. At sama niyo po natin sa panalangin yung baby po na si Solo, Jedaida Solo. Anak po yan ng isang tagapangaral dyan po sa Caloocan na si Brother Joel Solo na talagang nag-aano po sila, humihingi po talaga sila of course ng tulong sa mga kapatid. Kaya marahil kayo baka makatulong po tayo. Malaking bagay po sa kanila yan. No, doon po sa iba, pwede ko pong i-send mamaya po sa inyo ang ganito. Kaya yung post po doon sa Facebook ng ating mga kapatid. Okay, tayo po ay manalangin. Naman naming Diyos, salamat po sa oras na ito na kami po ay nakapagbulay-bulay ng iyong salita. Nawa, naunawaan at naintindihan namin ang mga usapin patungkol po sa paggamit ng instrumento at usapin sa hindi paggamit ng instrumento. Lord,
gumagamit man o hindi gumagamit, Panginoon, ng instrumento sa pagsamba, ang mahalaga, Panginoon, ay yung puso namin, Panginoon, na talagang na nagpupuri, Panginoon, sa iyo at sumasamba sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, naway naintindihan namin ito sa kapatid na nagtanong. Nawa po, Panginoon, ito po ay maunawaan po namin. At sa huli, bilang mga alagad mo, bilang mga anak mo, ang inuutos mo sa amin ay magmahalan and all things love, magintindihan at higit sa lahat, magkaisa sa pangangaral ng Ebanghelyo sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Salamat, O Diyos. Panalangin po namin sa umagang ito ang anak ni Pastor Joel Solo na ngayon po, Panginoon, ay nasa hospital patungkol po sa sakit po, Panginoon, sa kanyang puso, na ooperahan. Lord, I pray na ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa bata at sa kanyang munting edad, Panginoon, ay alam ko, napakahirap para sa kanya. Kaya naman, Panginoon, I believe na magiging maayos ang operation at magiging okay. At marahil po, Panginoon, na ikaw po'y gagamit din, Panginoon, ng mga tao to help them, Panginoon, especially sa mga hospital bills, sa mga pambayad sa mga doktor, at umaabot na po, Panginoon, ng marahil umaabot na po ng milyon, Panginoon, ang kanilang kailangan. Pero Lord, wala pong imposible sa iyo dahil alam po namin, ikaw po ang mayaman at ikaw po ang may-ari ng lahat ng mga bagay. Kaya Lord, please use and touch the people, Father God, who can help this baby, Panginoon, this family, Solo family, na matulungan po, Panginoon, sila sa ganitong pangangailangan po nila na napakalaking halaga. Salamat, O Diyos, dahil alam ko, ikaw po ay kumikilos na, gumagalaw na, at gumagawa ka para sa kanila at para sa bawat isa po sa amin. At ganoon din si Sister Pressy, na kapatid ni Sister Mer na nasa hospital ngayon dyan sa Valenzuela. I pray, Lord, na ikaw din po, Panginoon, ang magpahaba ng iyong makapangyarihang kamay upang siya po ay gumaling, Panginoon, sa kanyang karamdaman. Salamat, O Diyos, tinataas ka po namin, ikaw po ang aming pinupuri, dahil alam po namin, ikaw po ang dakilang manggagamot ng aming mga lupang katawan na may mga nararamdaman. Salamat, O Diyos, at sa iba pang mga kapatid na may mga karamdaman, in Jesus' name, pagalingin mo kami, and i-provide mo, Panginoon, ang mga pangangailangan namin pang-pinansyal, pambili ng gamot, pang-hospital, and everything, Lord. Salamat. At ingatan mo kami sa buong maghapon at ikaw po, Panginoon, nawa ang patuloy na mabigyan po ng karangalan at kapurihan sa lahat ng mga ginagawa po namin. Salamat sa mga biyaya na aming tatanggapin. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless everyone. Keep safe, keep healthy. Ingat-ingat po kayo, mga kapatid. See you again tomorrow. God bless po.